Marshall Peak, Kabanata 5485. Sumabog. Saglit na nag-alinlangan si Big Brother Huang bago sumagot si Big Sister Lan. Noong oras na iyon, ang aming mga isipan ay nagulo, na naging sanhi ng maraming malalaking territory na magdusa, na nagresulta sa kasalukuyang sukat ng Chaotic Dead Territory. Pagkatapos naming magkaroon ng sentido, hindi na kami ng ahas na gumala ng malaya, kaya nanatili kami rito upang maiwasang makapinsala sa ibang lugar. Ang mga salitang ito ay parang pamilyar. Biglang naalala ni Yang Kai na ang pagbuo ng Black Ink Battlefield ay katulad ng Chaotic Dead Territory, na parehong nabuo mula sa pagsasanib ng maraming magagandang territory. Gayunpaman, ang Black Ink Battlefield ay dulot ng kapangyarihan ni Mo, kaya pagkatapos na malaman ni na Burning Light at Seren Glimmer ang mga panganib ng kanilang kapangyarihan, ang mga ito ay nagtatago sa Chaotic Dead Territory. Bakit ito? Naguguluhan si Yang Kai. Nagkatinginan sina Big Brother Huang at Big Sister Lan at sabay na sinabi. Dahil hindi namin makontrol ang sarili naming lakas. Natigilan saglit si Yang Kai bago inalala ang eksenang nakita niya sa kanyang unang paglalakbay sa Chaotic Dead Territory at biglang napagtanto. Kaya pala napakaraming yellow crystals at blue crystals dito. Sa unang pagkakataon na dumating siya sa Chaotic Dead Territory, hindi ito naging masyadong mapayapa. Sa oras na iyon, ang Chaotic Dead Territory ay napuno ng kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer. Ang mga enerhiya ng Yin at Yang ay nagbago sa isang napakaraming kakaibang katawan ng espiritu na patuloy na nagbabanggaan sa isa't isa sa Chaotic Dead Territory, na naging sanhi ng pagkawala ng laman. Sa oras na iyon, kung hindi dahil dinala siya ng Giant Spirit God na si paano siya makakaligtas ng hindi nasaktan sa kanyang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivation? Matagal na sana siyang namatay, walang iwanan. Ito ay isang lugar kung saan kahit isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay hindi madaling makapasok. Ang pasukan sa Chaotic Dead Territory ay binabantayan ng mga 8th grade Master ng Cave Heaven Paradise sa buong taon. Ito rin ay isang gawain para sa kanilang lahat. Mayroong hindi bababa sa isa o dalawa sa kanila, at higit sa 3 o 5 sa kanila. Ang mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay responsable sa pagbabantay sa pasukan sa Chaotic Dead Territory at pagsubaybay sa mga paggalaw nito. Ang gawaing ito ay hindi mabuti o masama, ito ay hindi mabuti dahil ito ay lubhang mapanganib. Bagamat hindi lumawak ang Chaotic Dead Territory sa loob ng maraming taon at hindi lumabas ang Burning Light at Seren Glimmer, kung isang araw ay tila hindi maganda ang mood ng dalawang Supreme Existence na ito at lumabas para mamasyal, ang 8th grade na bantay sa pasukan ng unang magdudusa. Ang dahilan kung bakit hindi ito masama ay dahil ang 8th grade Heaven Opening Realm na nakatalaga dito ay nagkaroon ng pagkakataon na mangolekta ng ilang yin-yang attribute materials sa gilid ng Chaotic Dead Territory. Kung papalorin ang isa, karaniwan din ang mga materyales sa 7th grade o 8th grade. Si Yang Kai ay nakapasok at umalis sa Chaotic Dead Territory ng 2 beses bago at nakita niya ang 8th grade na bantay sa pasukan, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na siyang nakita kahit isa sa kanila. Malamang na umalis na sila para makipaglaban sa Black Ink Clan. Ito ay tiyak na dahil sa mga panganib ng Chaotic Dead Territory kung kaya't nagkaroon ng kakulangan sa mga materyales ng katangian ng yin-yang. Ang buong Chaotic Dead Territory ay napuno ng yellow crystals at blue crystals. Kung makokontrol ni na Burning Light at Seren Glimmer ang kanilang sariling lakas, hindi magkakaroon ng komprontasyon sa pagitan ng Yin at Yang Spirit Body, at wala ring kapanganakan ng yellow crystals at blue crystals. Ito ay dahil sa hindi nila makontrol ang kanilang sariling lakas kaya nila ito nagawang ikalat, na nagresulta sa lahat ng ito. Nang maglaon, nang umalis si Yang Kai sa Small Stone Race sa Chaotic Dead Territory, sinubukan nilang dalawa na i-channel ang enerhiyang inilabas nila sa katawan ng Small Stone Race, na nagpapahintulot sa kanila na mag-mutate. Walang saysay na ang Small Stone Race ni Yang Kai ay pareho pa rin pagkatapos ng 10,000 taon, habang ang Small Stone Race ng Chaotic Dead Territory ay sumailalim sa kumpletong pagbabago. Kahit na isang Small Stone Race na maihahambing sa isang 8th grade Human Race Cultivator ay ipinanganak. Dahil ang kalidad ng mga mapagkukunan na kanilang nakonsumo sa mga nakaraang taon ay masyadong mataas, nagkaroon ng isang malinaw na pagbabago. Ang tuloy-tuloy na kampanya ng Small Stone Race ay pangunahing hinihimok ng mga katangian ng kanilang lahi at gayon din ng Burning Light at Seren Glimmer. Masasabing hindi tumigil ang paghaharap sa pagitan ng puwersa ng Yin at Yang sa Chaotic Dead Territory. Ito ay nagbago lamang sa ibang paraan, at ang dahilan ng pagbabagong ito ay dahil ito ay sadyang itinuro. Sa isang pag-iisip, naunawaan ni Yang Kai ang lahat.
Kaya lang hindi niya maintindihan kung paano hindi makontrol ng isang kasing kapangyarihan ni Burning Light at Seren Glimmer ang sarili nilang lakas. Sa lohikal na pagsasalita, kung mas malakas ang isa, mas makokontrol nila ang sarili nilang lakas, ngunit pagdating sa Burning Light at Seren Glimmer, ito ay kabaligtaran. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit parang may gustong sabihin si Old Ancestor Xiao Xiao pero pinipigilan niyang sabihin na gusto niyang imbitahan ang dalawang ito sa pag-iisa. Dapat din niyang malaman ang tungkol sa tsismis na ito, kaya nadaman niya na ang paghiling sa dalawang ito na umalis sa pag-iisa ay malamang na hindi gagana. Sa kasalukuyang hitsura ni Burning Light at Seren Glimmer, kung talagang lalabas siya, kahit na walang pag-aalsa ng Black Ink Clan, lahat ng magagandang territory ay magiging scorched earth, at saan man sila pumunta, sila ay magiging bahagi ng Chaotic Dead Territory. Ang ganitong pagkasira ay mas malala pa kaysa sa Black Ink Clan. Nais ni Yang Kai na hilingin sa kanila na umalis sa bundok upang harapin ang Black Ink Giant Spirit God, ngunit sa hitsura nito, ito ay isang panaginip lamang sa kanyang panig. Dahil ayaw sumuko, nagtanong si Yang Kai. Hindi ba ninyo kayang pigilan ang inyong lakas? Parehong malakas na umiling sina Big Brother Wang at Big Sister Lan. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang masakit na noo at nagtanong. Nasubukan na ba ninyong dalawa na magsama? Ganito. Pinaandar ni Big Brother Wang ang kanyang Yang Strength. Hindi umimik si Big Sister Lan dahil na-activate din niya ang kanyang Yin Strength. Ang dalawang puwersa, dalawang kulay, ay dahan-daang nagtagpo at mabilis na nagsanib sa isang puting liwanag. Sinabi ni Yang Kai, hindi kayong dalawa ang nagsasama ng inyong lakas, kundi kayong dalawa ang nagsasama, naiintindihan niyo ba? Sina Burning Light at Seren Glimmer ay parehong nagulat sa kanya. Paano kami magsasama? Sa ilang sandali, hindi alam ni Yang Kai kung paano ipapaliwanag, kaya nasabi na lang niya. Sa labas ng 3,000 mundo, mayroong isang Black Ink battlefield, na siyang frontline ng iba't ibang Cave Heaven Paradise para labanan ang Black Ink Clan. Sa larangang iyon, ang human race at Black Ink Clan ay nakikipaglaban sa hindi mabilang na taon, at ang nakababatang kapatid na ito ay nagpunta sa Black Ink battlefield halos 1,000 taon na ang nakalilipas. Mahigit 500 taon na ang nakalilipas, sinundan ko ang hukbo ng human race sa isang ekspedisyon sa pinagmulan ng Black Ink Clans area, kung saan nakilala ko ang ilang sinaunang Supreme Cultivator at nalaman ang ilang sinaunang lihim. Si Big Brother Wang at Big Sister Lan ay hindi umimik, bawat isa sa kanila ay nagpatawag ng bola ng enerhiya at ginawa itong banig, umupo sa harap niya at tinitigan siya ng may labis na interes, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa na parang sila ay naghihintay para sa kanya upang magpatuloy. Sa malawak na Chaotic Dead Territory, silang dalawa lang ang nandoon, kaya medyo boring. Bihira lang makarinig ng kawili-wili, kaya natural na masaya silang dalawa. Tiningnan sila ni Yang Kai ng malalim at sinabing, ang ilan sa mga bagay na ito ay maaaring may kinalaman sa inyong dalawa. Paulit-ulit na tumanggo si Big Sister Lan habang si Big Brother Wang ay matamang nakikinig. Hindi napigilan ni Yang Kai na parang nagkukwento siya, kasama ang dalawang tapat na tagapakinig na nakaupo sa harap niya. Nabalitaan ng bulong-bulungan na noong unang nahati ang Primordial Chaos at nagbukas ang mundo, nang lumitaw ang unang sinag ng liwanag sa mundong ito, lumitaw ang pinakamabigat na kadiliman. Matapos ipaliwanag ang lahat ng narinig niya kay Kang tungkol sa unang liwanag at dilim, walang nakakagulat tungkol dito, isang pagbabalik tanaw lamang ng panahon. Kinagat ni Big Brother Wang ang kanyang mga labi at sumimangot. Hindi kawili-wili. Tumanggaw din si Big Sister Lan. Pareho nilang naramdaman na kung si Yang Kai ay nagsasalita ng kalokohan. Walang magawang sinabi ni Yang Kai. Kayong dalawa, hindi ito isang tanong kung ito ay kapana-panabik o hindi, wala ba kayong anumang mga ideya? Sumimangot si Big Brother Wang. Ayon sa matandang iyon na nagngangalang Kang, si Mo ang orihinal na kadiliman. Kung gusto natin siyang ganap na maalis, kailangan ba naming hanapin ang unang liwanag sa mundo? Oo, nagtanong si Big Sister Lan. Naghihinala ka bang nabuo kami mula sa unang liwanag na iyon? Sinabi ni Yang Kai. Ang Purifying Light ay ang kaaway ng Black Ink Strength, ngunit ang Purifying Light ay resulta ng pagsasanib ng magkaibang puwersa mula sa inyong dalawa. Hindi ko maiwasang isipin iyon. Nagkatinginan sina Big Brother Wang at Big Sister Lan bago bamantong hininga ang una. Sai, hindi ko inaasahan na pagkatapos ng ilang taon na pagtatago, matutuklasan pa rin ito. Napabuntong hininga din si Big Sister Lan. Wala kaming magagawa kung matuklasan kami. Talagang nabuo kayong dalawa mula sa unang liwanag na iyon. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Ang mga mata ni Yang Kai ay puno ng pag-asa.
Kung si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay talagang nabuo mula sa liwanag na iyon, magkakaroon ng paraan upang malutas ang problema ng pinagmulan ng Black Ink Clan. Hanggat kaya niyang lutisin ang problema ng pinagmulan ng Black Ink Clan, maaga o huli, ang buong Black Ink Clan ay mapapawi. Sa oras na iyon, tiyak na makakabalik siya sa 3,000 mundo. Ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Big Brother Huang kay Big Sister Lan. Magagawa lang natin iyon. Mataimtim na sagot ni Big Brother Lan. Pinanood ni Yang Kai habang nagsasalita ang dalawang ito sa mga bagtong, natatakot na subukan nilang patahimikan siya. Sa kabutihang palad, sina Burning Light at Seren Glimmer ay walang ganoong intensyon. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, tumayo silang dalawa at, tulad noong pinatay nila ang Royal Lord ng Black Ink Clan, silang dalawa ay nagsimulang gumalaw pabalik-balik. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao, puno ng pananabik at pananabik ang kanyang mukha. Oo naman, ang dalawang ito ay nabuo mula sa unang liwanag ng mundo, ngunit sila ay nagbago sa dalawang entity, Burning Light at Seren Glimmer, na tila kayang magsama sa mga kritikal na sandali. Sa unang sinag ng liwanag sa mundong ito, malulutas ang krisis ng Black Ink Clan. Kahit na ang pinagmulan ng Black Ink Clan ay maaaring ganap na malutas. Ang dalawang maliliit na figure ay mas mabilis na nag-intertwine, ang dilaw at asul na mga kulay ay mabilis na nagsasama at nagiging isang nakasisilaw na puting liwanag. Hindi nagtagal, nakita muli ni Yang Kai ang magaan na kakon. Kanina, ang Royal Lord ng Black Ink Clan ay nakabalot sa puting kakon ng liwanag na ito, at nang ito ay nabasag, nawala din ang Royal Lord ng Black Ink Clan. Ngayong muling lumitaw ang magaan na kakon na ito, ang puso ni Yang Kai ay napuno ng pananabik. Pagkaraan ng ilang sandali, ang magaan na kakon ay ganap na naging matatag, tulad ng isang tunay na kakon na lumulutang sa harap ni Yang Kai. Ilang beses tumawag si Yang Kai, ngunit walang tugon mula kay Big Brother Huang o Big Sister Lan. Marahan niyang inunat ang kamay at hinawakan ang kakon. Para itong isang solidong bagay, malambot at malambing hawakan, na para bang hinahawakan niya ang balat ng pinakamalambing na babae sa mundo. Hindi napigilan ni Yang Kai ang pag-abot at marahang kurutin ito. Sa isang putok, ang kakon ng liwanag ay bumukas at napalitan ng mga tuldok ng liwanag. Pakiramdam ni Yang Kai ay nahulog siya sa isang ice house, nanlamig ang buong katawan niya. Sumabog. Casual lang niya itong kinurot, paano ito sisabog? Kung pumutok ang kakon ng liwanag, saan niya makikita ang unang liwanag sa mundo? Siya ba ay magiging walang hanggang makasalanan ng human race? Sa hinaharap, sa tuwing may magbanggit ng pangalan ni Yang Kai, sasabihin nila na ang taong ito ang sumire sa liwanag ng kakon at sumisira sa unang liwanag sa mundo, na naging dahilan upang mawalan ng kakayahan ang human race para harapin ang Black Ink Clan. Sa isang iglap, ang lahat ng uri ng pag-iisip ay parang kidlat na damaloy sa isip ni Yang Kai, pinupuno ang kanyang dibdib ng panghihinayang at hindi maipaliwanag na sakit, ngunit sa susunod na sandali, siya ay natigilan. Sa ilalim ng liwanag, dalawang maliliit na figure ang lumitaw. Ngumiti si Big Brother Huang at nagtanong. Nagulat ka ba? Tuwang-tuwang tanong ni Big Sister Lan. Nagulat ka ba? Baka sa mukha nilang dalawa ang saya. Nagumbok ang mga ugat sa noo ni Yang Kai habang itinaas niya ang kanyang kamay para bigyan ng magandang bagbog ang dalawa. Martial Peak, Kabanata 5486. Walang laman ang kaban ng pamilya. Matapos silang bugbugin, bigla siyang bumalik sa kanyang katinoan. Ang dalawang ito, paano sila madaling talunin? Kahit na bumuga sila ng hangin sa kanya, magiging abo siya. Nagalit din si Yang Kai at wala siyang ibang iniisip, gusto lang niyang turuan ng leksyon ang dalawang makulit na brats na ito. Gaya ng inaasahan, si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay natulala. Pareho nilang tinakpan ang kanilang mga ulo gamit ang kanilang mga kamay at nakatitig ng blanko kay Yang Kai. Ito siguro ang unang beses na nabugbog sila ng ganito. Bumalik din sa katinoan si Yang Kai at tinitigan ang dalawang maliliit na figure sa kanyang harapan, biglang napagtanto na kahit na tinawag niya silang Big Brother Huang at Big Sister Lan, sila pa rin ang pinakamakapangyarihang buhay sa mundo. Sa katunayan, sila ay palaging kumikilos na parang mga bata. Ang isang sinaunang Supreme Master tulad ni Mo ay mayroon ding pakiramdam ng pagiging bata, kaya paanong hindi ito magiging pareho para sa kanila? Kung tutusin, hindi sila tao at hindi pa nakaranas ng binyag sa mortal na mundo, kaya pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng kalungkutan, hindi gaanong lumaki ang kanilang isipan. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanila at nais na sila ay magsama, kailan pa siya humingi ng kanilang opinyon. Sa ngayon, sila Big Brother Huang at Big Sister Lan, pero paano kung talagang nagsama sila? Ano kaya sila? Ang unang liwanag sa mundo.
Medyo nakonsensya, bumantong hininga si Yang Kai at marahang hinimas ang kanilang mga ulo. Tila naramdaman ni Big Brother Wang at Big Sister Lan ang pagbabago sa mood ni Yang Kai, itinagilid ni Big Brother Wang ang kanyang ulo upang iwasan ang kanyang kamay at sinabing, "Kung talagang maaari kaming magsanib, matagal na nating natuklasan ito. Bakit kami maghihintay na ipaalala mo sa amin?" Tumanggo din si Big Sister Lan, ngunit hindi niya iniwasan ang kamay ni Yang Kai, sa halip ay bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata na may hitsura ng kasiyahan. Gayunpaman, biglang nagbago ang tono ni Big Brother Wang. "May kakaibang nararamdaman kaming magkapatid sa mga nakaraang taon. Anong pakiramdam?" tanong ni Yang Kai. Saglit itong pinag-isipan ni Big Brother Wang, na parabang sinusubukan niyang magdesisyon kung ano ang sasabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Noong kami ay nasa isang estado ng pagkalito, nagkaroon kami ng malabong alaala. Parang minsan kaming magkakapatid na magkasama sa isang lugar, ngunit isang araw bigla kaming umalis sa lugar na iyon at lumitaw sa Chaotic Dead Territory." Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. "Anong uri ng lugar iyon?" umiling si Big Brother Wang. "Noong oras na iyon, gulong-gulo ang ulo namin at may ilang hindi malinaw na alaala." Sumagot si Big Sister Lan. "Sa tingin ko, hindi kami umalis, kundi kami ay inabandona." "Inabandona?" Nagulat si Yang Kai. Ang dalawang pag-iral na ito ay dapat na napakalakas mula noong araw na sila ay ipinanganak, kaya paano sila naiwan? Gayunpaman, ang tanging bagay na natitiyak niya ngayon ay si Big Brother Wang at Big Sister Lan ay may kaugnayan sa World's Primordial Light, kung hindi, ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi mapipigilan ang Black Ink Strength ng ganoon kadali. Ang Primordial Light ay isang pag-iral na sumasalungat sa Black Ink Strength. Sinabi ni Kang na ang Primordial Light ay dapat ay naging masigla ng matagal na ang nakalipas. Ngayon, maaaring hindi ito sa anyo ng liwanag, ngunit isang puno, isang bulaklak, o kahit na anuman sa mundong ito. Kasabay ng sinabi ni Big Sister Lan, biglang nagkaroon ng matapang na hula si Yang Kai. Hindi kaya pagkatapos na magkaroon ng sentido ang Primordial Light na iyon, inalis nito ang Yin at Yang Strength? Kung iyon ang kaso, nasaan ito? Ang kawalan ni Big Brother Wang at Big Sister Lan na kontrolin ang kanilang sariling lakas ay marahil ay nauugnay dito, dahil sila mismo ay bahagi ng Primordial Light na iyon. Ngayon na sila ay nasira at hindi kumpleto, natural na hindi nila na-control ang kanilang lakas, na humantong sa hindi mabilang na paghaharap ng mga puwersang Yin at Yang. Kung ganoon nga ang kaso, bakit tinanggal ng unang ilaw na iyon sina Big Brother Wang at Big Sister Lan sa katawan nito? Anong anyo ang kinuha nito upang umiral sa mundong ito? Dahil hindi maintindihan, biglang may naisip si Yang Kai at nagtanong. "Iginagalang kayong dalawa ng mundo bilang mga ninuno ng Divine Spirit. Nagsilang ba kayong dalawa ng Divine Spirit Bloodlines?" Agad namang namula si Big Sister Lan. "Mga bata pa kami, anong kalokohan ang binubulalas mo?" Nauutol din si Big Brother Wang. "Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, magkapatid tayo." Itinama siya ni Sister Lan. "Big sister niya ako, big sister at little brother." Nagsimula na naman ang pagtatalo nilang dalawa. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba ng may pag-iisip. Bago niya nakilala sina Big Brother Wang at Big Sister Lan, hindi niya masyadong inisip ang katotohanan na si Burning Light at Seren Glimmer ay ang mga ancient divine spirit, ngunit pagkatapos na makilala ang dalawang ito, naging lubos siyang naghinala sa pag-aangkin na ito. Paano kayang ipanganak ng dalawang ito ang divine spirit bloodline? Bukod dito, napakaraming iba't ibang uri ng mga divine spirit, ito ay hindi isang bagay na maaari nilang ipanganak. Ngayon, tila isang hindi pagkakaunawaan din ang tinatawag na divine spirit great ancestor na ito. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit mabilis na bumuti ang Dragon Vein ni Yang Kai ay dahil sa kapangyarihang ipinagkaloob ng dalawa sa kanya noong mga nakaraang taon. Mula dito, makikita na mayroon silang ilang uri ng relasyon sa divine spirit, ngunit hindi sila ang maalamat na mga ancestor. Napakaraming sinaunang sikreto. Kung ang isang tao ay hindi nabuhay sa panahong iyon, walang paraan upang matuklasan ang katotohanan. Hindi mapakali si Yang Kai na mag-isip tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta dito ay para hilingin sa dalawang ito na lumabas at harapin ang Black Ink Giant Spirit God. Ngayong alam niyang hindi nila makontrol ang sarili nilang lakas, nabigo ang kanyang plano. Pero dahil nandito na siya, natural na hindi siya makakabalik ng walang dala. Sa pag-iisip na ito, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabing, "Ang buhay at kamatayan ng human race ay nakataya ngayon. Ang purifying light na nabuo niyong dalawa ay ang kalaban ng Black Ink Strength.
Ang little brother na ito ay same time na humihiling na ipagkaloob ninyong dalawa sa amin ang mga yellow crystal at blue crystal para makapaghanda sa labanan. Nang marinig ito, tumigil ang dalawa sa pagtatalo at tumanggo si Big Sister Lan. Walang problema, magkano ang gusto mo? Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Mas marami mas mabuti. Gayun din, maaari mo bang ipagkaloob ang Sun and Moon Seals? Kung wala ang dalawang seal na ito, ang yellow crystals at blue crystals ay bihirang mapagkukunan lamang. Sa pamamagitan lamang ng pag-activate ng dalawang seal na ito, ang yellow crystals at blue crystals ay maaaring magsama sa isang purifying light upang harapin ang Black Ink Clan. Gayunpaman, ngayong dumating siya dito mag-isa, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin para alisin ang Sun and Moon Seals at ibigay ang mga ito sa ibang tao. Kung si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay may paraan upang malutas ang problemang ito, natural na ito ay para sa pinakamahusay, ngunit kung hindi nila magagawa, maaari lamang niyang hilingin sa ibang tao na pumunta sa Chaotic Dead Territory at ibigay sila kay Big Brother Huang at Big Sister Lan. Ang iniisip niya ay sa ngayon, siya lamang ang maaaring gumamit ng purifying light. Kahit na mayroon siyang sapat na yellow crystals at blue crystals, ang kahusayan ay medyo mababa pa rin. Kung mas maraming tao ang mayroong Sun and Moon Seals, ang pangangailangan para sa purifying light ay higit pa sa sapat. Sinabi ni Big Brother Huang. Ang dalawang seal na ito ay nabuo mula sa aming source of energy, kaya hindi namin maaaring ipagkaloob ang napakarami sa kanila sa iyo. Bukod dito, ang dalawang markang ito ay maaari lamang dalhin ng isang katawan ng Divine Spirit, dapat mong tandaan ito. Kung wala kang katawang Divine Spirit, matutunaw ka lamang sa dalawang markang ito. Malakas na tumanggo si Yang Kai. Sinabi ni Big Brother Huang. Kukuha muna ako ng ilang yellow crystals at blue crystals. Pagkasabi nito, nanginig ang mga figure ni Big Brother Huang at Big Sister Lan at kumalat ang walang hanggan na pressure. Kahit na si Yang Kai ay isa ng 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, lumiit pa rin ang kanyang katawan at bumagal ang kanyang tibok ng puso. Lumakas ang mga alon ng enerhiya mula sa katawan ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan, bawat isa ay nagiging isang higanteng dilaw na ulap at asul na ulap. Sa sandaling lumitaw ang dalawang ulap, agad silang naakit sa isa't isa at nagsimulang magbanggaan, na naging sanhi ng buong Chaotic Dead Territory na sumabog na may marahas na pagbabago-bago ng enerhiya. Sa kanilang pagbangga, ang dalawang ulap ay patuloy na natutunaw at nag-condense, na nagdulot ng malaking halaga ng yellow crystal at blue crystal na may iba't ibang grado. Gayunpaman, hindi huminto sina Big Brother Huang at Big Sister Lan, patuloy na itinutulak ang kanilang lakas, na naging sanhi ng paglitaw ng mga ulap na may iba't ibang laki, na lumilipad sa lahat ng direksyon. Totoong hindi kayang kontrolin ng dalawang ito ang sarili nilang lakas. Kapag nailabas na ang kani-kanilang lakas mula sa kanilang mga katawan, hindi na nila ito makokontrol at magagawa na lamang nilang harapin ang isa't isa. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay tila walang limitasyon, at sa wala pang isang dosenang araw, ang buong kalangitan ay napuno ng mga ulap na may iba't ibang mga hugis at sukat, pati na rin ang isang kalangitan na puno ng dilaw at asul na mga kristal. Ang kalidad ng mga dilaw at asul na kristal na ito ay iba-iba, ang ilan ay kasing liit ng mga butil habang ang iba ay kasing laki ng mga bundok. Dahil hindi sila pinigilan ni Yang Kai, wala silang balak na huminto. Bilang karagdagan sa paggamit ng kanyang sariling lakas, tinuruan din ni Big Brother Huang si Yang Kai ng isang set ng secret techniques, na sinasabi na sa pamamagitan ng paggamit ng Divine Spirit Strength para i-activate ang secret technique na ito at dagdagan ito ng kanilang source energy, mapapawi niya ang Sun and Moon Seals. Si Yang Kai ay natural na tuwang-tuwa at maingat na kabisado ang secret technique na ito. Matapos ganap na maunawaan ni Yang Kai ang secret technique na ito, iniunat ni Big Brother Huang ang kanyang kamay at itinuro patungo sa kanya, dahilan upang lumitaw ang isang orange-yellow na butil sa kanyang harapan. Pumindot ng 10 beses si Big Brother Huang at lumabas ang 10 butil. Ang bawat butil ay pinalapot mula sa kanyang source energy at ito rin ang pundasyon ng kanyang Sun Seal. Sa kabilang banda, naglabas din si Big Sister Lan ng 10 asul na kwintas. Matapos gawin ang lahat ng ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na medyo pagod sina Big Brother Huang at Big Sister Lan. Malinaw, ang paghihiwalay ng napakaraming source energy ay nakapinsala sa kanila. Inalis ang 20 butil, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabi. Ang little brother na ito ay nagpapasalamat sa inyong dalawa sa ngalan ng human race at sa trilyong buhay sa 3,000 mundo. Umiling si Big Brother Huang. Wala akong maitutulong sa iyo, ito lang ang magagawa ko. Nagbabala si Big Sister Lan. Dapat kang mag-ingat na huwag mamatay ng ganoon kadali. Ngumisi si Yang Kai. Huwag kang mag-alala,
Kung hindi mawawasak ang Black Ink Clan, paanong ang nakababatang kapatid na ito ay manggahas na mamatay ng ganoon kadali? Pagbabago ng paksa, itinuro niya ang malayo at sinabing, ang nakababatang kapatid na ito ay nais ding humiling ng ilan sa Stone Race Army, maaari ba ninyong ibigay ang mga ito? Ang Small Stone Race sa Chaotic Dead Territory ay napakahusay na pinalaki ni na Big Brother Wang at Big Sister Lan na kahit 1,000 Zhang Stone Clan na maihahambing sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay lumitaw. Napakasayang kung iwan sila dito para magpatayan. Ang mga bagay na ito ay hindi natatakot sa kaagnasan ng Black Ink Strength, kaya kung sila ay maalis, sila ay magiging isang hukbo na may kakayahang lumaban sa larangan ng digmaan. Paano mapalampas ni Yang Kai ang pagkakataong ito? Parehong hindi nakaimik sina Big Brother Wang at Big Sister Lan. Naramdaman nila na ang paglalakbay ni Yang Kai sa pagkakataong ito ay halos maubos ang yaman ng kanilang buong pamilya. Humingi siya ng yellow crystals at blue crystals, at gusto din niya ang sun and moon seals, at ngayon kahit na ang small stone race ay pinagnanasan. Mabilis na sinabi ni Yang Kai. Marami rin akong small stone race dito, kaya maaari ko silang ipagpalat sa inyong dalawa. Bagamat ang kanyang small stone race ay mukhang mahina at marupok, kung sila ay sasanayin ng dalawang ito, tinatayang pagkatapos ng daan-daan o libu-libong taon, sila ay magiging isang piling hukbo. Marshall Peak, Kabanata 5487. Pagtitipon ng Small Stone Race. Kalimutan mo na ito. Bigkas ni Big Brother Wang, na halatang alam niya kung ano ang iniisip ni Yang Kai. Ang Small Stone Race ay mabilis na umunlad. Hanggat narito ang Stone Queen, hindi sila malilipol, kaya hindi mo na kailangang ipagpalit ito. Bagamat sinabi niya iyon, sinabi pa rin ni Big Brother Wang. Puntahan mo sila mismo. Napaiyak si Yang Kai. Maraming salamat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad pabalik si Yang Kai kasama ang isang malaking hukbo ng Small Stone Race sa likod niya, isang nagliliyab na araw, isang crescent moon, na binugbog siya. Ang Small Stone Race ay walang gaanong katalinuhan, kaya medyo mahirap. Alam lang nila kung paano kumilos ayon sa kanilang instincts. Karaniwan, dahil sa magkaibang kalikasan nila, maglalaban sila sa isa't isa, ngunit ngayong kumilos na si Yang Kai para hulihin sila, nasira niya ang balanseng ito at naging dahilan upang sabay silang umatake. Sa kasamaang palad, hindi nakapaglaban si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay kanyang mga kaalyado sa paglaban sa Black Ink Clan, kaya gusto niyang kunin sila, hindi patayin. Dahil dito, hindi nagtagal at nabalot na siya ng alikabok. May magandang mungkahi ba kayong dalawa? Nagmamadaling tanong ni Yang Kai. Kung saan, ito ay medyo kawili-wili. Habang lumilipad siya papunta kina Big Brother Wang at Big Sister Lan, ang mga humahabol sa kanyang likuran ay huminto sa kanilang landas, halatang nararamdaman ang mga aura ni na Brother Wang at Big Sister Lan. Para sa mga miyembrong ito ng Small Stone Race, sina Burning Light at Seren Glimmer ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan, kaya natural na hindi sila maaaring kumilos ng mapangahas. Sumigaw si Big Brother Wang. Gago ka ba? Hindi ka ba marunong gumamit ng Sun and Moon Seals? Biglang natauhan si Yang Kai. Ang Sun and Moon Seals ay nabuo mula sa enerhiya ni Burning Light at Seren Glimmer, kaya kung gusto niyang sundin siya ng Small Stone Race, ang paggamit ng dalawang markang ito ay ang pinakamahusay na paraan. Dati, ginamit ni Yang Kai ang dalawang seal na ito upang kunin ang kapangyarihan ng dalawang hukbo ng Small Stone Race at pagsamahin ang mga ito sa isang naglilinis na liwanag upang harapin ang Black Ink Clan Royal Lord. Matapos makuha ang solusyon, tumalikod si Yang Kai at sumugod patungo sa dalawang hukbo ng Small Stone Race. Bago pa man siya makalapit, inactivate niya ang kanyang Sun and Moon Seals, at gaya ng inaasahan, hindi siya inatake at nagawa niyang ilabas ng maayos ang dalawang hukbong ito sa kanyang miniature universe. Upang maiwasan silang magdulot ng gulo sa kanyang miniature universe, sadyang hinati ni Yang Kai ang miniature universe sa dalawang rehiyon at tinatakan sila ng kanyang world force. Ang isang rehiyon ay ginamit upang paglagyan ng Blazing Sun Small Stone Race ni Big Brother Wang habang ang isa naman ay ginamit upang paglagyan ng Crescent Moon Small Stone Race ni Big Sister Lan. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsusumikap, sunod-sunod na hukbo ng Small Stone Race ang kinuha ni Yang Kai, na umaabot sa 10 milyon. Kabilang sa kanila, mayroong 100 o higit pang libong Zhang na matatangkad na mga master ng Small Stone Race na may hahambing sa mga master ng 8th grade human race. Walang ganoong uri ng Small Stone Race, isa lamang sa 1 milyon ng Small Stone Race Army. Si Yang Kai ay orihinal na medyo nag-aalala na ang kanyang miniature universe sa 8th grade Heaven Opening Realm ay hindi kayang tanggapin ang Small Stone Race na ito. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay isang tunay na 8th grade human race master, hindi niya ito makokolekta.
May limitasyon ang katawan ng miniature universe ng bawat isa. Ang isang high-grade Heaven Opening Realm Cultivator ay maaari lamang sumipsip ng low-grade Heaven Opening Realm Cultivator sa kanilang miniature universe, ngunit kung sila ay nasa parehong grado, sila ay magiging walang magawa. Gayunpaman, matapos itong subukan, nalaman ni Yang Kai na hindi isang problema ang kolektahin ang libong Zangtol Small Stone Race. Kung iisipin, ang Small Stone Race ay hindi isang tunay na Heaven Opening Realm Cultivator. Kahit na ang kanilang lakas ay maihahambing sa isang 8th grade human race cultivator, sila ay makapangyarihan lamang at hindi maikukumpara sa isang 8th grade human race cultivator. Halos maghukay si Yang Kai ng 3 zang sa lupa at tinipon ang halos lahat ng puwersa ng Small Stone Race sa Chaotic Dead Territory bago tumigil. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating si Yang Kai upang magpaalam kay Burning Light at Seren Glimmer, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, sinabi ni Big Brother Wang na may masakit na ekspresyon. Umalis ka na. Ang nakaraang 2 pagtatangka ni Yang Kai ay medyo maganda, ngunit sa pagkakataong ito, halos naubos na niya ang buong Chaotic Dead Territory. Maging sina Big Brother Wang at Big Sister Lan ay hindi rin nakatiis. Isinasantabi ang lahat ng iba pa, ang hukbo ng Small Stone Race ay naipon nilang 2 sa loob ng higit sa 1,000 taon, kaya't hindi ito isang maikling panahon bago nila ito muling mapangalagaan. Alam din ni Yang Kai na napakalayo na niya sa pagkakataong ito, ngunit alang-alang sa human race, maaari lamang siyang kumilos ng walang kahihiyan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, "Kapag may oras ako, pupunta ako at magkikita tayong 2. Inilibot ni Big Brother Wang ang kanyang mga mata. "Huwag ka nang babalik." Nahihiya at magalang na ngumiti si Yang Kai, ngunit nang malapit na siyang umalis, bigla siyang nagtanong. "Nga pala, alam mo ba kung paano hanapin ang Giant Spirit God?" Mayroong 2 Giant Spirit God na kilala niya, ang isa ay si A, na lumitaw sa labas ng Star Boundary noong mga nakaraang taon, at ang isa ay si A, na humantong sa kanya sa Chaotic Dead Territory. Si A, ay lumitaw sa Spatial Territory at nakikibahagi sa isang matinding labanan sa Black Ink Giant Spirit God. Ngunit walang balita tungkol sa A. Mayroong 2 Black Ink Giant Spirit God, si Burning Light at Seren Glimmer ay hindi makaalis sa pag-iisa, at naisip ni Yang Kai na mas mabuti kung mahanap niya si A, kaya sa isang labanan sa pagitan ng pinakamalakas na puwersa, ang human race ay hindi magdaranas ng anumang pagkalugi. Nang marinig ito, parehong umiling sina Big Brother Wang at Big Sister Lan. Gayunpaman, idinagdag ni Big Sister Lan, "Kung ito ang Giant Spirit God, hindi mo na kailangang hanapin ito. Kung ang mga katangian ng Black Ink Clan ay gaya ng sinasabi mo, kung saan-saan man nagtatago ang Giant Spirit God, ito ay maa-provoke ng Black Ink Clan sa madaling panahon o huli." Nag-isip sandali si Yang Kai bago napagtanto na ito nga ang nangyari. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Naiintindihan ng little brother na ito. Mangyaring mag-ingat, ang little brother na ito ay pupunta ngayon." Paglingon niya, nag-transform siya sa isang streak ng liwanag at nagmamadaling tinungo ang Territory Gate. Pagkalipas ng ilang araw, nagmamadaling lumabas si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory, kinuha ang Universe Chart, at pagkatapos kumpirmahin ang kanyang ruta, nagmamadaling pumunta sa susunod na Territory Gate. Bagamat hindi niya alam kung ano ang sitwasyon sa Spatial Territory Battlefield, bago siya dumating sa Chaotic Dead Territory, ang Spatial Territory Battlefield at Wind Mist Territory Barrier ay ganap ng nawasak ng Black Ink Giant Spirit God. Ang hitsura ng pagpasok ng Territory Barrier na ito ay nangangahulugan na ang human race ay nagdusa ng malaking pagkawala sa Spatial Territory Battlefield. Hindi alintana kung ang human race ay nakakuha o hindi ng anumang kalamangan sa pangunahing larangan ng digmaan, ang hindi mapigilan ang Black Ink Clan sa Spatial Territory ay isang kumpletong kabiguan. Ang pangunahing puwersa ng human race ay nasa Spatial Territory, habang ang Black Ink Clan ay nakapasok sa Wind Mist Territory sa pamamagitan ng pasukan ng Territory Barrier, kaya walang paraan ang human race para pigilan sila. Ngayon na lumipas ang 1 taon at kalahati, hindi alam kung ano ang sitwasyon sa 3,000 mundo. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa Star Boundary. Gamit ang World Tree Clone, ang Star Boundary ang magiging pundasyon ng kinabukasan ng human race. Kung tama siya, paprotektahan ng Cave Heaven Paradise ang Star Boundary kahit na ano paman, dahil sa pamamagitan lamang ng pagprotekta sa Star Boundary magkakaroon ng pag-asa para sa kinabukasan ng human race. Kung si Yang Kai ay isa sa 9th grade old ancestors ng Cave Heaven Paradise, tiyak na iuurong niya ang mga labi ng human race sa Star Boundary at gagamitin ang Star Boundary Great Territory bilang isang kalasag para labanan ang Black Ink Clan at maghintay.
para lumago ang mga nakababatang henerasyon. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa Voidland. Bago ito, binalaan na niya si Bishi. Sa tulad ng isang ancient divine spirit sa paligid, kung ang Voidland ay talagang nais na lumipat, hindi ito dapat masyadong mapanganib. Ang Star Boundary at ang Voidland ay parehong ligtas at maayos. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay upang siyasatin ang sitwasyon ng 3,000 mundo. Mabilis niyang natukoy ang isang direksyon at pagkaraan ng wala pang isang araw, isang magandang mundo ng universo ang lumitaw sa kanyang larangan ng pangitain. Mula sa malayo, ang daigdig na ito ng universo ay nagmistulang isang asol na hiyas na lumulutang sa kalawakan, na naglalabas ng nakakabighaning kinang. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Yang Kai na may mali. Nakaharap sa kanya ang likurang bahagi ng mundong ito, at ramdam na ramdam niya ang pagbabago-bago ng isang taong nakikipaglaban doon. Nakakunot ang noo, binilisan ni Yang Kai at hindi nagtagal ay nakarating sa gilid ng World Universe. Pagtingin niya sa paligid, may nakita siyang nag-aaway sa kawalan. Ang isa sa kanila ay malinaw na isang cultivator mula sa isa sa mga puwersa sa World Universe. Ang kanilang lakas ay halo-halong at mayroong maraming first grade at second grade Heaven Opening Realm cultivators, habang ang isa ay ang Black Ink Clan. Gayunpaman, ang lakas ng Black Ink Clans na ito ay hindi mataas, dapat ay maliit lang silang team mula sa hukbo ng Black Ink Clan. Ang pinuno ng grupong ito ay isa lamang Black Ink Clan na katumbas ng 6th grade Heaven Opening Realm. Ang mga bilang ng human race ay malinaw na mas mataas, ngunit ang sitwasyon ay lubhang nakapipinsala. Ang kakaibang kapangyarihan ng Black Ink Strength ay naging dahilan upang ang mga cultivator ng puwersang ito ay medyo naliligaw. Hindi pa sila nakipag-ugnayan sa Black Ink Clan noon at hindi nila alam kung gaano kahirap ang pakikitungo sa kanila, ngunit ngayon marami sa kanilang mahihinang mga disipulo ang naging Black Ink Disciple. Sa pagharap sa mga kapwa-alagad na ito nakakalaban lang nila, paano kayang patayin sila ng mga hindi pa napinsala? Gayunpaman, ang mga Black Ink Disciple ay walang pakialam sa mga sentimiento ng kanilang mga dating kapwa-disipulo at sa halip ay itinoon ang kanilang mga pag-atake sa kanilang mga mahahalagang punto, na naging dahilan upang ang mga cultivator na ito ay hindi makayanan. Hindi dahil sa may nahulog, bagkus ay hangin na ang kanilang aura, na nagdulot ng sunod-sunod na pag-iyak. Nang makita ito, nadurog ang puso ni Yang Kai. Ito ay isang great territory na katabi ng Chaotic Dead Territory, malayo sa Wind Mist Territory, ngunit ang Black Ink Clan ay sumalakay na rito. Kahit na ang Territory Gate ay isang malaking lugar na nagpapahintulot sa mga cultivator na maglakbay papunta at mula sa iba't ibang Great Territories, ngayong ginagamit na ito ng Black Ink Clan, mahirap para sa human race na pigilan ito. Sa lahat ng Great Territory ng 3,000 mundo, malamang na may mas marami o mas kaunting figure ng Black Ink Clan o Black Ink Disciple. Bigla niyang naramdaman na parang nabara ang puso niya at hindi niya maiwasang hindi komportable. Ang Cave Heaven Paradise ay nagtrabaho ng husto sa daan-daang libong taon upang pigilan ang pagsalakay ng Black Ink Clan sa Ink Battlefield. Hindi mabilang na henerasyon ng mga tao ang nagbuhos ng kanilang dugo at pawis sa Black Ink Battlefield, ngunit ngayon, lahat sila ay nabigo. Sa isang pagkakamali, natalo sila sa buong labanan. Nilusob ng hukbo ng Black Ink Clan ang iba't ibang Great Territories, at ilan sa kanila ang naging abo, ilan sa kanila ang nawalan ng asawa, anak, at pamilya. Mali ba ang ekspedisyon? Walang masama sa ekspedisyon. Ang mga henerasyon ng human race, kahit sino man ito, ay gustong ganap na lipulin ang Black Ink Clan. Ang ekspedisyon ay isang kailangang-kailangan na pamamaraan, at kahit na walang ganoong ekspedisyon, magkakaroon pa rin ng susunod na pagkakataon. Ang henerasyong ito ng human race ay ang pinakamalapit sa tagumpay at isa rin ang pinakanatalo. Ang pagkakamali lang ay masyadong mababa ang pangunawa ng human race sa Black Ink Clan. Walang nag-aasam na si Mo ay napakalakas. Ang Black Ink Giant Spirit God ay talagang isang clone na nilikha ni Mo, at maging ang Black Ink Giant Spirit God na namatay hindi mabilang na taon na ang nakakaraan sa ancient battlefield ng Divine Spirit Ancestral Land ay ginaising ni Mo. Gayunpaman, ngayong nakuha na ng human race ang impormasyong ito, mayroon na silang kaunting pag-unawa sa isang sinaunang Supreme Master tulad ni Mo. Bagamat hindi favorable ang kasalukuyang sitwasyon, isang araw, magagawa ng human race na ganap na lipulin ang Black Ink Clan at itaboy sila sa 3,000 mundo. Si Yang Kai ay lubos na naniwala dito. Ang 9th grade old ancestors na nakipaglaban hanggang kamatayan sa Spatial Territory ay matatag na naniniwala sa puntong ito, kaya hindi sila nag-atubiling magpatuloy. Hindi masasayang ang pagsisikap at sakripisyo ng bawat isa ngayon, magsisilbi lamang itong pundasyon para sa kanilang dakilang tagumpay sa hinaharap.
Nang dumating ang araw na nawasak ang Black Ink Clan, ang 3,000 mundo ay babalik sa kanilang orihinal na anyo. Marshall Peak, Kabanata 5488. Tumakbo. Ang Si Devo Uring Sect ay kinubkob. Ang Zuan Yi World ay wala sa buong Swallowang Sea Territory. Halimbawa, medyo marami ang Universe Worlds tulad ng Zuan Yi World sa Swallowang Sea Territory. Ang pag-unlad ng Marshall Daw ng Universe Worlds na ito ay iba, ang iba ay malakas at ang iba ay mahina. Ang mas malalakas na Universe Worlds ay nagsilang ng ilang Heaven Opening Realm Cultivator, habang ang mas mahihinang Universe World ay parang Star Boundaries sa nakaraan, kung saan ang mga cultivator ay niwalang kakayahan na makatakas mula sa mga tanikala ng mundo. Ang Zuan Yi World ay hindi masama, kasama nila, mayroong Zuan Yi Sect. Ayon sa pag-uuri ng iba't ibang sekta sa 3,000 mundo, halos hindi ito maituturing na second-class force. Ang sekta ay may 2 o 3 pinuno ng 5th grade Heaven Opening Realm na kumokontrol sa mga mapagkukunan ng mundo. Ang gayong puwersa ay matatagpuan sa lahat ng dako sa Great Territory, hindi mataas o mababa, at medyo awkward ang sitwasyon. Kadalasan, maaari lamang silang umasa sa mas malakas na pangalawang klase na sect para mabuhay. Ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong Si Devo Uring Territory ay walang alinlangan ang Si Devo Uring Sect. Ang teritoryong ito ay pinangalanan din sa Si Devo Uring Sect. Halos 1 buwan na ang nakalipas, nagpadala ng mensahe ang Si Devo Uring Sect na ang Black Ink Clan ay naglunsad ng malawakang pagsalakay sa 3,000 mundo, kung saan ang Si Devo Uring Sect ang namumuno sa Si Devo Uring Territory. Kailangang maging handa ang lahat ng puwersa sa lahat ng laki upang lumikas at lumipat sa lalong madaling panahon. Nang dumating ang balita, natigilan si Zuan Yi Sect. Ang Black Ink Clan, ano iyon? Hindi man lang nila narinig ang tungkol sa kanila noon, at ngayon ay sumalakay na sila. Pagkatapos magtanong ng ilang beses, nalaman ng Zuan Yi Sect na ang human race ay may matagal ng kaaway, at iyon ay ang Black Ink Clan. Ang mga masters ng Cave Heaven Paradise ay nagsisikap na pigilan ang pagsalakay ng Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield sa daan-daang libong taon, ngunit sa kasamaang palad, ang human race ay dumanas ng malaking pagkatalo ilang taon na ang nakalipas at ang kanilang defensive line ay nagkaroon ng nasira ng isa-isa, na nagpapahintulot sa Black Ink Clan na sumalakay. Para naman sa recruitment order na inilabas ng Cave Heaven Paradise, ito ay para ipatawag ang Heaven Opening Realm Cultivator ng human race sa larangan ng digmaan para tulungan sila. Sa panahon ng recruitment na iyon, ang 2 sa 3 5th grade Heaven Opening Realm sa Zuan Yi Sect ay inalis, na naiwan lamang si Zhuge Xingwei, ang Vice Sect Master, upang suportahan ang pangkalahatang sitwasyon. Sa sandaling ito, nag-iisa rin si Zhuge Xingwei. Matapos kumalat ang balita ng Si Devo Uring Sect tungkol sa Black Ink Clan, tinipon ni Zhuge Xingwei ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa sect upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa pagharap sa utos na lumikas at lumipat, ang Zuan Yi Sect ay medyo walang magawa. Ang mga Heaven Opening Realm Cultivator na ito ay maaaring tumawid sa kawalan at makatakas mula sa Si Devo Uring Territory, ngunit paano ang mga disipulo ng Zuan Yi Sect na hindi pa nakakarating sa Heaven Opening Realm? Paano ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa buong Zuan Yi World? Ito ang lugar kung saan sila ipinanganak at lumaki. Mahirap umanong iwan ang sariling bayan, kaya kung tatalikuran nila ito ngayon, sinong walang awa na tatalikuran? Ano pa, kung aalis sila, sino ang magpoprotekta sa Zuan Yi World? Ang mga Heaven Opening Realm Masters na ito, na may pinakamataas lamang sa 5th grade ay walang kakayahang kunin ang lahat ng tao sa Zuan Yi World. Dahil malapit nang dumating ang Black Ink Clan, ang pananatili sa kanila dito ay katumbas ng pagpapakamatay sa kanila. Ang Heaven Opening Realm Cultivators ng sect ay mabilis na nahati sa 2 paksayon, ang isa sa kanila ay nagsisikap na protektahan ang kanilang sariling kaligtasan, sa paniniwalang kasama ang malaking kaaway ng Black Ink Clan sa harap nila, dapat nilang mabilis na sundin ang mga utos ng Si Devo Uring Sect. Nadama ng kabilang panig na dapat nilang ipagtanggol ang Zuan Yi World hanggang kamatayan at labanan ang Black Ink Clan hanggang dulo. Ang 2 paksayon ng mga Heaven Opening Realm Master ay walang katapusang nagtalo, ni isa sa kanila ay hindi nakumbinsi ang isa. Sobrang sakit ng ulo ni Zhuge Xingwei. Siya ay isa lamang Vice Sect Master, at ang Sect Master ang kadalasang gumagawa ng mga desisyon. Ngayong ang Sect Master at ang isa pang Vice Sect Master ay ipinatawag na, medyo mahirap para sa kanya na pasanin ang bigat ng Zuan Yi Sect ng mag-isa. Siya ay isang taong walang opinyon. Bago makabuo ng plano ang Zuan Yi Sect, dumating ang isang disipulo para iulat na may dumating na malakas na kaaway sa Outer World. Nagulat,
Pinangunahan ni Zhou Xingwei ang kanyang mga disipulo na mag-imbestiga at agad na nakatagpo ang isang maliit na koponan mula sa Black Ink Clan at nagsimulang makipaglaban sa labas ng Zuanyi World. Ang mga squad ng human race ay karaniwang binubuo ng 10 hanggang 15 tao, ngunit iba ang mga squad ng Black Ink Clan. Hindi bababasa, mayroong 12-dosenang o daan sa kanila, at higit sa 100 hanggang 1,000. Kung ikukumpara sa human race, ang mga numero ng Black Ink Clan ay palaging mas mataas. Sa pagkakataong ito, walang gaanong Black Ink Clan na dumating sa Zuanyi World, 70 o 80 lamang. Bagamat hindi kalakihan ang Zuanyi sect, mayroon pa ring 2 o 300 Heaven Opening Realm Cultivator, ngunit ang kanilang mga grado ay medyo hindi pantay, mula sa 1st grade hanggang 5th grade. 2 o 300 Heaven Opening Realm Masters laban sa 70 o 80 Black Ink Clan. Sa una, ang pressure sa Zuanyi sect ay hindi masyadong malaki, ngunit pagkatapos na maramdaman ang kakaiba ng Black Ink strength, ang lahat ay nataranta, lalo na ang mga disipulo na inatake ng mga naka-ink na disipulo. Nang ipakita ng pinuno ng high-grade Black Ink Clan sa likuran ang kanyang makapangyarihang aura, sa wakas ay napagtanto ng Zuanyi sect kung gaano kalakas ang kalaban na kanilang kinakaharap. Ito ay isang miyembro ng Black Ink Clan na maihahambing sa isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Sa buong Zuanyi sect, hindi pa nagkaroon ng 6th grade Heaven Opening Realm Master. Sa kabutihang palad, ang master ng Black Ink Clan na ito ay tila walang intensyon na personal na lumahok sa labanang ito. Sa halip, siya ay nanunood mula sa likuran, tila natatakot na may mangyari na hindi inaasahan, na nagpapahintulot sa mga tao ng Zuanyi sect na manatili hanggang ngayon. Kung hindi, natalo na sila. Napuno ng pait ang bibig ni Zhou Xingwei. Bago umalis ang sect master, ibinigay niya sa kanya ang Zuanyi sect. Pagkatapos lamang ng ilang taon, mamamatay ba ito? Kung ganoon nga ang kaso, paano niya haharapin ang mga ninuno ng Zuanyi sect? Sinubukan din niyang palihim na atakehin ang high-grade Black Ink Clan Master, ngunit bagamat matagumpay niyang naisara ito, pinalipad siya ng isang hampas ng palad mula sa master ng Black Ink Clan na iyon. Hindi lamang siya nabigo, ngunit nahawahan pa siya ng ilan sa Black Ink strength. Sa oras na ito, halos 30% ng maraming Heaven Opening Realm Masters sa Zuanyi sect ay ginawang Black Ink Disciple, 20% ang namatay, at 30 o 40% ang nasira ng Black Ink strength. Mukhang hindi na sila makakatagal pa. Ang lahat ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Sa puntong ito, kahit na gusto nilang tumakas, walang paraan na magagawa nila ito. Ang tanging resulta na naghihintay para sa kanila ay maaaring maging Black Ink Disciple o patayin kaagad. Sa sandaling ito, isang daloy ng liwanag ang lumipad mula sa malayo at may sumigaw. Nagbalik na si Elder Pang. Ang orihinal na mababang moral ay biglang tumaas. Hindi mataas ang lakas ni Elder Pang, 4th grade Heaven Opening Realm lang, pero isa siyang pinadala ni Zhou Xingwei para humingi ng tulong sa Sidivo Uring sect. Nang mapansin ni Zhou Xingwei na hindi maganda ang sitwasyon, pinasugod niya itong si Elder Pang papunta sa Sidivo Uring sect. Mayroong 6th grade Heaven Opening Realm doon, at sa pamamagitan lamang ng 6th grade Heaven Opening Realm maaari silang makitungo sa mga master ng Black Ink Clan. Nang marinig ang sigaw na ito, si Zhou Xingwei, na nasa gitna ng isang matinding labanan, ay lumingon sa direksyon ng Sidivo Uring sect at nakita ang figure ni Elder Pang. Gayunpaman, hindi maaaring maging masaya si Zhou Xingwei dahil bumalik si Elder Pang nang mag-isa nang walang anumang reinforcements. Matapang din si Elder Pang. Kahit na siya ay nagal-inang sa loob ng maraming taon, hindi siya nawala sa kanyang pagmamaneho. Sa sandaling ito, sumugod siya patungo sa high-grade Black Ink Clan mula sa malayo. Gayunpaman, ang lakas ng 4th grade ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Pagdating niya sa harap ng high-grade Black Ink Clan Master, hinawakan siya sa leeg at itinaas sa ere. Elder Pang. Isang alagad ang tumawag. Namula ang mukha ni Elder Pang nang sinimulan ng mayamang Black Ink strength na sirain ang kanyang miniature universe. Sumigaw siya. Tumakbo. Ang Sidivo Uring sect ay kinubkob ng hukbo ng Black Ink Clan, ni hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang dahilan kung bakit niya itinaya ang kanyang buhay upang magmadaling bumalik dito ay upang ihatid ang mensaheng ito sa kanyang mga alagad upang hindi sila maghintay sa wala. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng panginginig ng lahat mula sa Zuanyi sect. Noong una, umaasa sila na matutulungan sila ng Sidivo Uring sect at iligtas sila mula sa krisis na ito, ngunit ngayong nasa panig nila ang hukbo ng Black Ink Clan, paano nila sila susuportahan? Sa katunayan, hindi lang si Elder Pang ang humingi ng tulong. Ang isa pang elder ay napunta sa ibang puwersa na may mabuting pakikitungo sa Zuanyi sect.
Ang puwersang iyon ay napakalapit sa Zuan Yisek, kaya lohikal na pagsasalita, dapat ay dumating na sila upang tumulong noon pa man. Sa pakikinig sa mga salita ni Elder Pang sa sandaling ito, paanong hindi alam ni Zhou Xingwei na ang sitwasyon ng sektang iyon ay malamang na pareho sa kanya. Kahit na ang Elder na pumunta upang humingi ng tulong ay malamang na namatay. Ang Zuan Yi sect ay talagang lilipulin, at ang Zuan Yi world ay mawawasak din. Sa katunayan, ang buong Sidivo Uring territory ay sasakupan na ng Black Ink Clan. Sa ganoong desperado na sitwasyon, si Zhou Xingwei ay hindi na nakaramdam ng pagkabalisa gaya ng dati, na para bang itinapon niya ang ilang uri ng pasanin. Nanginginig ang mahabang espada sa kanyang kamay habang naghahanda siyang salakayin ang high-grade Black Ink Clan. Kahit na mamatay sila dito ngayon, hindi nila mapapayagan ang Black Ink Clan na tingnan ang mga cultivator ng Zuan Yi sect. Gayunpaman, bago pa niya magawa ang anumang bagay, bigla niyang naramdaman na may mali. Na-distort ang walang laman sa paligid, at sa isang iglap, parang nabasag ang isang salamin, na nagdulot ng sunod-sunod na void cracks na lumitaw. Tahimik, ang Black Ink Clan na ginawang walang magawa ang Zuan Yi sect ay hiniwa-hiwa sa pamamagitan ng bitek. Malinaw na nakikita ni Zhou Xingwei na may lumitaw na bitek sa leeg ng master ng Black Ink Clan na ito, na nagputol ng itim na linya. Ang mukha ng Black Ink Clan master ay puno ng pagkabigla, halatang hindi naiintindihan ang nangyayari. Kaagad pagkatapos, isang malaking halaga ng Black Ink blood ang bumulwak mula sa kanyang leeg at nahiwalay ang kanyang bangkay. Si Elder Pang, na napisil sa puntong halos hindi na siya makahinga, sa wakas ay nagawang makawala at walang awa na hinampas ang kanyang palad, pinasabog ang bangkay ng high-grade Black Ink Clan master. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat sa lahat. Sa isang kisap mata, lahat ng mga bitek sa espasyo ay nawala at ang kawalan ay bumalik sa normal, ngunit sa harap nila ay maraming piraso ng bangkay ng Black Ink Clan. Ang lahat ng miyembro ng Black Ink Clan ay napatay sa lugar, habang ang mga Black Ink Disciples cultivator ay nakaligtas. Gayunpaman, ang gayong nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan ay nag-iwan sa kanila ng isang pagkawala ng kung ano ang nangyari. Gayunpaman, tila may napansin si Zhou Xingwei at mabilis na inikat ang kanyang ulo, at nakita ang isang binata na dahan-daang lumalapit mula sa kawalan. Hindi halata ang kanyang aura at hindi matukoy ni Zhou Xingwei ang kanyang cultivation, ngunit ang tanging natitiyak ng Vice Sect Master ng Zuan Yi sect na ito ay ang nagligtas sa kanila at pumatay sa Black Ink Clan ay ang binatang ito. Ito ay hindi bababa sa isang 7th grade Heaven Opening Realm. Tuwang-tuwa si Zhou Xingwei, ito ang hitsura ng isang Cave Heaven Paradise Master. Sa sandaling pinagdikit ng kabilang partido ang kanyang mga kamay, isang malaking halaga ng dalisay at banayad na puting liwanag ang bumalot sa buong kawalan. Saan man kumalat ang puting liwanag na ito, ang lakas ng kulay ng tinte ay mabilis na natutunaw. Maging ang mga Black Ink Disciples na ginawang tinte kanina ay nagpakawala ng malungkot na hiyawan habang ang itim na enerhiya sa loob ng kanilang katawan ay mabilis na nawala. Noong nasa Black Ink Battlefield siya, mayroon pa ring pagpigil si Yang Kai sa paggamit ng Purifying Light. Kung tutusin, hindi niya alam kung hanggang kailan siya mananatili sa Black Ink Battlefield. Magagawa lamang ang Yellow Crystals at Blue Crystals sa Chaotic Dead Territory. Kung naubos niya ang mga ito, wala nang lugar para lagyang muli ang mga ito. Ngayong nalampasan na niya ang buong Chaotic Dead Territory, halos maubos ang lahat ng ari-arian ni Big Brother Huang at Big Sister Lan, nakatambak na siya ng 12 ng malalaking bundok ng Yellow Crystals at Blue Crystals sa kanyang miniature universe. Napakayaman niya kaya wala siyang pakialam sa mga ganyang gastusin.